damay-damay na to. Itong video na to. Ito yung mapanood ninyo ngayon na balita. Ito sa UNTV na ano bang tawag ko nito sa sa may kay Bongbong Marcos nitong kasi imagine nyo mantakin naman itong balita na to sa UNTV. Binalita nila na si Gwin Garcia nakahanap ng padrino at matinding padrino Bongbong Marcos na hindi siya pwede na i-preventive suspension kasi igalang daw yung batas. Kailangan may due process. Tsa! Naduduwal ako kay Bongbong Marcos. Naduduwal talaga ako nito sa bangag na to talaga naman. Ito'y balita. Pakinggan natin. Ferdinand Marcos Jr. na sundin ang tamang proseso kaugnay ng 6 na buwang preventive suspension laban kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sinuspinde ng ombudsman si Garcia dahil sa umano'y grave abuse of authority matapos mag-issue ng special permit sa isang kumpanya nang walang kaukulang clearance. Ayon sa Pangulo, anumang hakbang na makakaapekto sa mandato ng halal na opisyal ay dapat dumaan sa legal na proseso. Ano daw? Kailangan dumaan sa tamang proseso. Yung ginawa nyo kay dating Pangulong Duterte, dumaan yun sa tamang proseso, Marcos? Rimulya? 2 Rimulya? Question lang ho. Dumaan yun sa tamang proseso? Tapos ito si Gwendolyn Garcia na sinuspende ng ombudsman, kailangan idaan sa tamang proseso. Ang titindi ni Marcos, ang tindi nitong ng presidente na to, pagkakampi, sige. Kampihan natin to kahit mali. Ito na ngayon ang problema sa pamumuno mo, Marcos, kasi nagkamali na nga yung mga tao. Suspended yan, hindi yan hindi yan tatanggalin. Tandaan mo yan, Marcos. Suspindihin yan si Gwin Garcia kasi nga may nakitaan ng hindi tama yung ginawa doon sa paghukay doon sa Mananga River sa Cebu. Kasi nga hiningian sila ng permit sa DENR at wala silang maipakita at hindi sila nag-apply. At agad-agad ikaw sa klulo ka nito, to the rescue ka nito kay Gwin Garcia, Bongbong Marcos. Pagkalyado talaga, ang bilis mong dipinsahan. Si Pangulong Duterte, ang ginawa nyo kay Pangulong Duterte, kaagad-agad. 12 oras. Lipad, dahig. Ito naman si Garcia, ito, gusto mo pa talagang ikonsinti. Konsintidor ka. Pakhayo ka. Ha? Marcos. At ito, pag hindi mo kaalyado, gusto mong litisin, gusto mong lutusin. Hareroke, nga nasa Netherlands ngayon. Gusto nyong pauwiin sa Pilipinas. I-extradition para nandun sa Pilipinas. Doon, kasi may kaso sa Pilipinas. Ito, si Gwin Garcia, dipinsahan mo kasi kaalyado mo. Si Arne Teves ng dito sa may Negros Oriental, tinutugis mo sa East Timor kasi may kaso sa Pilipinas. Anmal ka talaga naman, Marcos. Padrino ka talaga nito kay Gwin Garcia ngayon na isa rin tong pangalawang beses na to ni Gwin Garcia na ganito ang ginagawa niya sa Cebu. At hindi nadala tong Garcia na to. 2012, nagkaroon siya ng kaso na naman dyan sa Cebu. Ulit na naman siya ngayon. Ng panahon mo. Ay nako, kaya naman to umabuso to mga nasa paligid mo, Bongbong, kasi gawa mo. Ay nako. Sa mandato ng halal na opisyal ay dapat dumaan sa legal na proseso alinsunod sa konstitusyon at Omnibus Election Code, lalo na ngayong malapit na ang halalan. Giit niya hanggat hindi pa nare-resolba ang issue, nararapat na tratuhin ng patas si Garcia at bigyang galang ang kanyang opisina, lalo na't matagal na itong nagsisilbi sa Cebu. Ministro ni Garcia. Marcos. Giluod ko sa imong naong, Marcos. Giluod ko sa naong ni Gwin Garcia. Nakakadiri kayo pare-parehas. Ganon talaga. Pag mga taong kurap,
magkampihan. Ay, nako naman, Yung may itsura ni Gwen Garcia, oh. Buti nga na di pakita ni itsura ni Bongbong Marcos dito kasi gusto ko pag-untugin yung mga ano, ay nako naman, oh. Grabe naman talaga si Bongbong Marcos nito sa mga may katiwalian. Sige, dipinsahan natin to kasi kaalyado natin. Kasi ikaw kasi ito kasi si Gwen Garcia, ito yung ano isa sa namumuno dito sa 20 pesos per kilo ng bigas, isubsidy sa gobyerno. Kaya kayong dalawa, pumunta ka ng Cebu noong nakarang linggo para itulak mo to, si Gwen Garcia. Gwen, gawin natin 20 pesos per kilo ang bigas kasi kulila tayo dito sa Cebu. Matatalo ka na, matatalo aking mga senador. So gawin natin to 20 pesos per kilo ang bigas. Kasi pag ito si Gwen Garcia, pag tuluyan na itong lisanin ang Kapitolyo ng Cebu, wala ka nang kakampi dyan sa Cebu. Kasi si Gwen Garcia ang ano dyan gobernadora. Pag natanggal si Gwen Garcia dyan, sigurado tigok ka na. Pilay na pilay ka, hindi ka lang pilay. Tatabunan ka talaga ng butante sa PDP laban sa Cebu. Kasi wala nga kayo dyan Kaya siguro, ito yung ginawa mo ngayon. Talagang magkakutsaba kayo ni Gwen Garcia. Kahit pa yung mga kandidato sa PDP laban mo na 12, hindi binitbit ni Gwen Garcia, nagbitbit si Gwen Garcia dito sa kabila, at balak pa na ipasok si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan para magiging 12 ang kanyang suportaan sa Cebu, at ang mga tao mo niligwak nitong si Gwen Garcia. Ultimo kapatid mo ligwak ni Gwen Garcia. Ito yung siguro higanti ni Bongbong Marcos. Palagay ko, higanti ito niya. Kasi hindi ako tinulugan ni Ate Amy ko. Sige. Kami ni Gwen ngayon magkakutsaba ngayon. Kami ni Gwen ngayon ang to the rescue ako kay Gwen para maganda to. Maniwala ka ba mananalo kayo sa Cebu? Che! Tuloy natin itong balita. Inaantok rin ako sa nagbabalita sa UNTV naman, ang boses nito. At matagal na itong nagsisilbi sa Cebu. Ministro ni Garcia ang timing ng kautusan at tumangging bumaba sa pwesto habang patuloy siyang tumatakbo para sa ikatlong termino bilang gobernador. Di ko alam kung naiyak siya o di ko alam itong newscaster ng UNTV na parang naiyak ba o nanginginig, naliligo yata parang I love you, gobernador. Anyway, eto. Balikan natin to, bakbakan natin tong dalawa na tong mga... Ay nako, anong tawag ko nito sa kanilang dalawa? Pagka kapag parehas talaga ang hangarin nyo sa bansa, hindi talaga pwedeng maghiwalay kayo. Pag ikaw isang kurap, maghanap ka talaga ng taong kurap. Ganito yan Pag ikaw, isang chismuso, hindi ka masaya sa kaibigan mong hindi chismuso din o chismusa. Kasi gusto niyan, kapwa kayo, parehas kayong chismuso-chismusa. Kasi wala siyang kadamay Ito, dinamayan na ni Bongbong Marcos si Gwen Garcia. At tuwang-tuwa tong gobernador ng Cebu. Tingnan natin kung ano rin ang nito sa dito sa ombudsman. Ito namang ombudsman naman. Ito si Martires. Ano ba talagang ginawa mo nito kay Gwen Garcia? Pinadalhan mo na ba talaga to ng sulat na suspendido na wala pa? Alam mo naman sa Pilipinas, kahit na may notice na yan, pag hindi talaga makatanggap ng eksaktong sulat doon na ikaw, tanggal ka na, itchapuira ka na dito sa Kapitolyo. Hindi yan bababa sa pwesto. Matanong ko nga lang bakit talaga na ikaw suspendido ka na, mayroon ka ng summon na suspendido ka na. Bakit ipilit mo sarili mo? Bakit ipilit mo dyan na hindi ako bababa dito? Dito ako sa Kapitolyo magtatago. Ito si Gwen kasi pangalawa na to Sinabi ko nga pangalawa na to. Pero matindi ito ngayon kasi ito si Bongbong Marcos nanghimasok na. Padrino na siya
kay Gwin Garcia para hindi matanggal itong si Gwin Garcia sa Cebu. Alam nyo, pinoprotektahan talaga ni Bongbong Marcos ang Cebu. Dahil itong Cebu, wala silang makuhang masyadong butante. Kaya dyan sila nagmudmod ng 20 pesos per kilo ang bigas. Nabanggit ko na nga ito nga, ito si Gwin Garcia, pag ito tinanggal sa Cebu, itong eleksyon na to, wala na ang mangyayari sa kay Bongbong Marcos. Kasi, sino pa bang ano niyan? Sinong aalalay kay Gwin Garcia dyan? Wala. At itong kalaban ni Gwin Garcia, itong si Pambari 4, malakas. Kaalyado naman to sa mga Duterte. Eh di si Bongbong Marcos dyan sa Cebu, siguradong mangangamuti talaga siya dyan. Tatabunan talaga siya dyan sa mga boto. Pumunta pa to ng alyansa dyan noong nakaraang buwan. Hindi niya pa sinuportaan ang kanyang alyansa. Normal na kay Gwin siya ngayon dumidikit. Kasi si Gwin Garcia nagbitbit ng kanyang PDP laban sa Cebu. Kasi ito na yung ano niya, palubag-loob kay Gwin Garcia. Ang tagal naman itong ombudsman kasi kung ano talaga yung ano nila kay Gwin Garcia. Bigyan nyo na ng hard copy yan. Isampal nyo sa mukha kaya sa dalawa. Yung mga Marcos kasi, sana yan sa mga ganyan mga sumon-sumon eh. Ilang mga kaso na yan sila dyan. Kinakain na lang yung mga sumon nila yan. Kinakain na mga kaso nila yan. Bandang huli, absuelto. Ganun ang mangyari kay kay Gwin Garcia. Suspendido. Kamukat-mukat pa, absuelto. Kasi, alam naman natin, ang gobyerno, ganyan eh. Ang nila ma-absuelto ngayon, Pangulong Duterte, kasi nasa international siya, naka-trial ngayon sa, trial pa lang, dito sa International Criminal Court. So, ito si Tatay Digong, talaga. Hindi talaga pwede i-trial sa Pilipinas kasi important talaga ang gusto nila mag-trial. Matalino kasi mga Duterte, kaya doon nila pinatrial sa ibang bansa. Ito si Gwin Garcia, ganyan lang naman yan. Cebu ka. Lokal ka lang, lokal. Di lokal ka lang din. Yan lang yan. Ito si Bongbong palagay ko, siguro i-trial to siya sa Ilocos din. Lokal naman ang utak nito eh.